So ayun po mga kababayan, welcome back ulit sa ating munting channel, ang Alex Librada Vlogs. So ayun mga kababayan, nandito tayo sa ating area kasi marami na kaming nakuliktang mga pangtanim na niyog. At magbubutas muna kami ni Brad Tata, kasama ko si Brad Tata ngayon. At ito po yung area na aming tataniman. Medyo baklid siya, pero pagdating dito sa taas, doon sa dulo, patag-patag na yan doon. So pupunuin natin ng niyog ang buong kapaligiran. Ayan, sobrang lawak. At ito po ang mga puno na nakikita ninyo guys ay rubber tree po yan, no? Rubber tree, ayan. So dito mayroon nang naunang natanim dito. Tanim po ito ng brother ko. Sumula dun sa baba, yung nakahilirang niyog na yan, so dudugtungan namin dito sa kabila pa punta doon sa taas. Ganon. Grabe. So mga ilang taon na lang ang bibilangin ay magpuprodukto na rin po itong mga rubber dito, no? Ayan. So pinaghirapan din po nila ito na itanim ni Brad Tata, kaya si Tata po ang mag-privilege nito. So sa mga hinaharbisan na nila, hindi na ako nangingialam doon. Basta ang sa akin, yung panghabang buhay na tanim ay may tanim ko, no? Tapos siyempre kapag ka nag-income na siya, halimbawa, no? Halimbawa lang, 7 years from now, no, mag-harvest na tayo niyan. Kasi ito na tinanim ni Brad Tata, ayan, dami bunga. Dami bunga, yan, mga niyog. So yan lang po siya. Kasi nung time daw na nagtatanim si Brad Tata, pinigil daw ni Papa. Kasi priority daw nila itong rubber tree. Ito po kinukuha yung mga dagta niya. At yun po yung produkto nito. Parang sa tingin ko matrabaho masyado. So ayun lang yung natanim ni Brad Tata, mula doon hanggang doon sa baba. Yan. So dito po ang pinaka boundary ng aming kalupaan. Tapos ayan, ito na yung pinatabas ko. Hindi na namin nasunog at inabot na kami ng tag-ulan, kaya kalay-kayin na lang namin ito pababa. Ayan na siya, malinis na. So itong open area dito, ito yung tataniman namin ng mais, para lang may konsumo tayo, or tawag nito, mag-aano kami ng tanim na mais para sa baboy, no? Ipapagiling namin yung mais, tapos yung sa manok din, mais din ang konsumo. Kasama na kami doon. Kasama na kami sa mga tao. Grabe, yung tapat natin, grabe, puro niyugan na yung mga tanim nila, grabe. Di ba? Puro niyog na yan, hanggang doon sa tuktok ng bundok. Ayun, puro niyugan na po yan, no? Ngayon lang ako nakakapag-isip-isip guys na asikasuhin tong lupa ako. Grabe, ang lawak nito guys, na nasa ano po ito, 2 hectares mahigit, mahigit 2 hektarya. So kapag napuno ko ito ng niyog, ay may aanihin tayo sa bandang huli, no? Tapos ang ganda ng lupa dito guys, ganda ng lupa. Kaya balak ko siyang taniman ng mais hanggang doon sa taas. Yung ilalim ng rubber, pwede pa yan, pwede pang taniman ng mais yan, ilalim ng rubber. So yun, ngayong araw ay ito po yung aming gagawin ni Brad Tata, no? So hindi ko po sasayangin yung oras o araw na nandito ako. Kaya hindi ako sumama sa Malalag guys, kasi wala rin naman ako magagawa doon, no? Wala rin naman tayong may tutulong doon, at nagre-relax po mga person. So mag-monitor na lang ako sa kanila doon kung kailan sila babalik ng bukid noon, saka naman ako pabalik doon. Kasi matagal-tagal pa naman ang uwi natin sa Dait. Marami pa akong magagawa. Simula nung pag-uwi nila ng Malalag, diretso ako dito. So naasikaso ko yung mga nakakadagdag na kambing, alagang kambing, tapos yung kulang doon sa pigiri na iayos ko siya, no? Tapos yun, tanim tayo ngayong araw, tanim.
Okay. Ito po yung pupunuin ko ng niyog. Itong area na to. Ang lawak po nito guys. Tapos yung mga damo na yan, kakalaykay na lang namin pababa yan. Tapos kapag uminit, doon namin sisindihan sa baba. Kasi wala na, tag-ulan na ngayon. No? Inabot na kami ng tag-ulan. So yun. Brad. Sukda. Higa nga, engineer na karon. Ayan na si Brad Tata. Nagtanim na siya, nagbutas na. So dito kami, dudugtungan namin dito, papunta doon sa taas. Para plaster. Mayroon kaming gamit na tansi, no? Lubid para tuwid yung ayun na po siya Yan, yung niyog. Ito. Ayan, papunta doon. Kaya tingnan natin ang tamang tanim. Pagalitan tayo ni engineer. Ay, engineer namin si Papa, no? Sinisita kami. Oy, mali yung ginagawa nyo. Di. Sundin natin siya kasi siya yung matanda. Si Papa yung matanda. Siya yung nakakaalam. Tsaka ayaw niya ng bara-bara. Bara-barang pagtanim. Ayaw niya. Gusto niya yung arrange talaga na pagtanim. Arrangement. Uy. Nakabunot na si Brad Tata ng tubo. Marami pala tubo, Brad, Giipon tanay ka kwan. Nag-ipon tanay ka similya para sula na lang pagkaroon para dire-diretso ang pagtanom. Ara kali damo. Agi ibot mo na gali na. Dali lang, no? Taan bunga, So ito pong area na yan guys, dapat sa amin pa yan. Ito. Yan. Hanggang doon yan sa may sapa, hanggang doon sa taas. Nagkataon nung time na yun na nagkaroon ng squat. Kaya ayaw ni Papa ng gulo. Binigay niya. Nag-usap sila sa barangay. Kaya sabi ni Papa, kung yan ang gusto nyo, kunin nyo na. Diyan din naman tayo uuwi. So isa po yan sa dahilan kasi nagiging mitsa sana ng na i-dispose ni Papa tong lupa noon, tapos binagbalakan ni Papang hindi maganda yung mga yan. Kaya ginabayan din ni Lord si Papa para hindi niya magawa yung plano niya noon. Kaya sa kanila na yan, sayang. Siguro na sa yan, mga 3 o 4 na hektarya yan. Grabe. Kasi lang lupa lang naman. Hindi na si Papa nag-ano ng lupa. Ayos. Para kay Boboy. Kay Boboy ito kay Boboy. Hindi kasali si King dito Kapanood to ni King, may reklamo to. King, relax ka lang dyan. Alangan naman na hindi natin si Boboy. Pati bubuga yan. Pagka nakatanim na to dito, maintain na lang ng linis. Ayos.
At bangan mo na lang. Yeah. So ito po yung ano ginagamit para straight yung linya ng niyog. Linya ng tanim, no? Ayan, ginagamitan po ng tansi, lubid. Simula doon hanggang dito. Siguro mga 100 meter na ito. O 400 meter galing doon punta dito. Layo na. So ito po yung ginagamit namin para straight po yung linya, hindi po siya liko-liko yung linya ng ating pagtanim ng niyog. Grabe ang ano po. Mabangin po, mabangin, oh. Bakilid, so angat pa tayo doon, papunta doon. So layo pa. So isang hilera ang aming target ngayon na matanim. Simula doon sa baba pa ganun. Tapos next na naman doon na naman isang linya pa ganyan, paakyat na naman pa ganun. Isa na doon gitna ng rubber. Balik doon. So tatapatan lang ni Brad Tata yung ano, mga nakatanim na yan, yung mga nakatanim na dyan. So maghuhukay muna kami bago kami magdadala ng pangtanim hanggang doon. Diretso. Magsusukat lang ako dito. Kasi dapat parehas. Meron tayong sukatan 1 meter. 1 meter. So ang sukat po ng tanim natin is 8 by 8. 8 square meter. Ito hindi umabot ng 8 yan eh. Yung distansya na yan isa. So dito. So ang tamang sukat daw is 8, no? 8 meters. 8 square meter. Ang tamang sukat. Ito tumubo na siya hanggang doon. So susukatan natin dito mula dito hanggang doon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8. Grabe dito talaga. 8. Layo, no? Kaya mag-adjust lang tadre, Brad? Mag-adjust tadre? Amo na ni? Ha? Sige lang, kapilon ta ni. Hindi siya hindi patag. Kita nyo po yan, oh. Yan. So sa tingin po ninyo, sa mga may alam, okay ba siguro, no? Itong hindi naman masyado dikit yung rubber, no? Ano naman siya, madistansya. Kaya pwede pa siyang lagyan ng niyog sa gitna, no? Kasi open pa naman siya. Ayan. Ayan, open, oh. So pwede, oo. Pwede, oo. So magpupuste ako dito, tapos aakit ako dun sa taas para tuloy-tuloy. Magpupuste tayo dito para talian natin ng ano, tansi, para straight yung ating ano ating tataniman, straight to the max. Alright. So ayan, nagbubutas na si Brad Tata doon, maghahakot na ako. Ayan, oh.
Ilang piraso ito? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 puno. Yung iba pahabain pa namin. Natutulog pa lang. Ayan. Ay. Ayan, kalalabas pa lang. Oh. Kalalabas pa lang ng kanyang tubo. Grabe. Nakakatuwa lang din. Nakakatuwa lang guys. Kasi nag-start tayong magtanim. Sabi ko nga sana noon pa. Nag-harvest na sana ako ngayon. Pero okay lang po yan. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat guys. 7 years from now o 5 years from now, mamumunga na yan. Pag naalagaan lang ng maayos. Grabe, sarap sa pakiramdam. Yung basang-basa ka sa pawis sa ginagawa mo. Diba? Pagka nagbuko ka na dito, parang ang sarap humigop ng uminom ng sabaw ng niyog ng buko kapag kasarili mong tanim. Ganon. Right, layo. Andun, so hanggang dito pa po yan, oh. Yan, pupunuin pa namin yan dyan. Grabe. Punuin namin ng niyog lahat. Tapos taniman natin ang mais para ma-maintain yung linis ng niyog. Oh ha? Oh hahay. Grabe. Lawak.
So ayan po, grabe. 8x8 po yung ano natin, pagtatanim. Ayan, kaisang hilera na tayo. Kalahati. Layo nyo. Ayan, nakakalahati na tayo dito. Simula dun sa baba. Nandito na tayo sa kalahati, oh. Nandun tayo sa taas. Isa, dalawa, tatlo. Tatlo na lang babaon ko. Tapos meron pang tatlo doon. Ay, dalawa. Abot pa ako doon. Grabe. Grabe, sarap. Sarap dito sa kabundukan. Ganitong maulan-ulan, tingnan nyo, wala pong init, di lumalabas yung init. Tapos ayan, isang hilirang niyog mula doon sa baba, mula sa baba hanggang dito papunta sa taas. Ito, punta doon. Nataniman ko, guys, isang hilira pa lang yung nataniman namin. Yan na yung mga niyog natin, oh. Wow, gaganda yan pagka maano natin sa sunod, pagka lumaki na siya. Pag gano'n na siya kalaki, oh, yun, oh, yan, yan, sigurado na yan, buhay na yan, yan, oh, yun, isang hilira rin yan pababa doon, yun, grabe, malaki pa ang tataniman hanggang doon pa. Sumalawak pa ito. Mga 200 na puno na niyog ang matatanim dito. Hanggang doon sa taas. Kulang pa siguro. Kulang pa yung 100 at 200 kasi ito. Ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 puno lang hanggang doon, hanggang dito. Yan, malalayo. Distansya. 8x8 po yung pagtanim ng niyog. Tama po yung sukat. So standard po yan ngayon. Hindi katulad dati na masyadong malapit. Katulad niyan, oh. May mga niyog na dyan. Ayan. May mga niyog dyan. Parang ano lang, 3 meters lang yung distansya. Pero bunga naman siya. Nakakabunga naman. Pero sabi daw ni Papa, gawin daw 8x8 yung distansya para daw pag nag-intercrop tayo, pwede tayo magtanim ng kape, no? Sa ilalim. Kape, isang hilira, o dito o sa gitna. Ito yung pagitan, isa, andun yung partner niya, andun yung isa, andun yung isa. So pwedeng maglagay ng kape dito sa gitna. Kape, isang hilirang kape rin pag ganun. O di ba? Intercrop ang tawag doon, intercrop. Intercropping. Ay, grabe yan. Whew. Sobrang ano. Kasi ang tarik ng tinataniman natin. Alright, tuloy tayo. May 3 pa ako. 1, 2, 3. 5 puno na lang, 5. May 2 doon. Kasi yung iba, hindi pa pwede yun kasi medyo maliliit pa siya. Palalaki-lakihin muna namin bago i-transfer. So ito, 5 puno na lang ang itatanim ko. Tapos na, pahinga na tayo. O diba? Pahinga na tayo, guys. Alright, grabe yan. Ang lawak pa ng taniman natin, no? Hanggang doon pa. Hanggang doon. Ang layo pa. Hanggang doon sa taas. Pagtanim siya ng gumamila, guys. Si Renew. Abi na ko, tamnan mo ni Gabi dire. Grabe yung gumamila mo, oh. Nakamigiling ni sa gilid balay, no? Tanom ko dito sa kalinya po to. Tubo na to. Ano to? Gumamila. Tapos balay. Ganda pala niya. Itanim. Oh. Parang bakod na siya, guys. Parang bakod. Oh, ano yun? Labong niya, pero nanin mo.
Nutaan ni Kuan. Gumamila Street. Beautification ko ba? Beautification. May pa-beautification si Erpat. Grabe yan. Ito kasing gumamila, itusok mo lang to, tubo to. Lalo na tangay tag-ulan. Tanong mo niya, ah? Lubag lagi ni. Paglong siya. Basig mo balabag ni. Grabe. Gumamila. May pagbulak. Ha? May blaga, basta may bulak. Aray, kahit walang dalaga basta may bulaklak, no? Ayos. Ganyan pala dapat ka ikit para makaharang siya sa mga dahon, no? Basta, ako niya na, sa lupa nga ako, hindi naman ano. Hindi na maanod, no? Ang galing. Yung pala yun. Ang purpose doon. Human ako nagpunto. Signa ako doon doon. Yeah. Baka may lalapit pa na chicks, ha? Kaya pa. Kaya lang yan. Istorya lang pala. Malaki na yung tinanim ni King King na mangustin. So ito po guys yung hardwood na kahoy, no. Naalala nyo dati yung tinanim ko last year. Ito na siya, oh. Oh. Kulay red po ito na kahoy, no. Kulay pula. Tapos hardwood, no. Pagka mo ito madagta ito. Ang tawag sa amin nito ay nato. Ayan, 3 lang yung nabuhay, ay 4, 1, 2, 3, 4 yung nabuhay. Tinanim ko dito sa labas. Kasi doon sa loob niyan, sobrang dami niyan sa loob. Yun sa ating mini forest doon. Ito na yung mangustin ni King King, oh. Ang mangustin ni King King na tinanim namin. Ayan na siya. Oho, 2 puno yan. Ito yan, oh. Malaki na. Grabe, ang daming bunga yung oh. Nagkarahulog lang. Makupa. Ano sa inyo yan, guys? Ayan, oh. Ano sa inyo yan? Tawag sa amin yan dito ay makupa. Ano kaya sa Tagalog yan? Ano sa Tagalog yan? Ito yung bunga niya, oh. Oh, nagkarahulog. Oh, hulog lang siya. Nahulog lang. Grabe. Oh, makupa. Ano sa Tagalog ito? Guys, oh, tingnan nyo. Ano sa Tagalog yan? Oh, naglagan lang dito. Nagralaglagan lang. Mula doon sa tinaniman natin ng niyog hanggang dito. So dito po na portion, gubat na po yan. Forest na po yan dyan. So pinipreserve po namin yan dyan. At hindi namin ginagalaw. Minsan nakakakuha kami dyan ng kahoy pagka may gagamitin kami sa bahay. Ano to, dala? Pa? Unsan eh? Balala? Ito yung balala mo. Buhi na siya, oh. Ito po yung parang kamatis siya, guys, pero mas mapait pa sa ampalaya. Parang kamatis ito na parang hugis kalabasa na kamatis. Pero pag ginain mo siya, sobrang pait. Parang pait pa sa mapait pa sa ampalaya. Ito yung magandang ipakain sa mga basher. Tanim ni Papa. Masustansya daw yan.
Dito lang yan sa mga tribo mo makikita. Balala. Ewan ko kung saan nakakakilala kayo niyan. Para lang kamatis yan tingnan. Parang talong siya pero ang bunga niya parang kamatis. Pero sobrang pait niyan. Oh, grabe yung. Ito pala yung technique para hindi maanod yung lupa. Pag nakabili kami ng pagkain pang ganito rin style. Hindi ano may kanding. Mabuhay ng kanding. Kakainin ng kambing yan? Pawa na nila eh. Oo? Talaga? Kinakain pala ng kambing yung gumamila. Grabe yan. Alright. Grabe. Whew. Ito yung technique ni Papa para hindi daw maanod yung lupa. Mga dahon, tatambak daw dyan sa gilid. At tinaniman niya ng gumamila. Grabe yan. Lumalaki na yung ating mangustin. Ito siya. Tapos ang mga dito is kape na kape. Next planting kape. Kapihan. Pagkatapos kung magtanim ng niyog, kape naman ang itatanim ko. Papa nagtatanim na rin dyan. Hanggang dun sa baba. Magtanim tayo ng kape. Ano? Coffee. Tutuyo lang yung bunga niya. Saging. Kaun-kaunon to. Ano ito? Hindi ka magnaog? Ha? Ako pa yung ubrahon ugma. Yung linggo ug bukas. Ha? Domingo ugma. Oh, laba. Ang laba? May sabon ka dyan? Meron. Ayaw mo talaga bumaba. Kaya, diri lang ka? Dito muna kami. No. Ay, si Papa ayaw talaga. Mas gusto niyang tumira dito sa bundok ng Tralala. Dito naman kasi kung gusto mo ng peace of mind. Peace of mind. Peace of mind. Ay. So, wala tayong magagawa kasi tinan mo naman yung ginagawa niya. Oh, ang linis na. Hanggang doon sa baba. Yan. Oh. Dala pala akong saging. Isang piling lang. Kasi baka hindi rin natin maubos doon. Mayroon din doon na tiras Papa. Yan, kinakain-kain yung hilaw. Hindi na niluluto. Tapos naglalaga din siya. Tapos yun. Merinda niya. Ilahan natin siya doon ng tinapay. Tapos konsumo niya. Ulam. Yan ang importante. Kaso lang, hindi talaga mapigil. Talagang magtatrabaho talaga dito. So, dito naman talaga tahimik. Walang gulo, walang ingay ng mga tao. Uni lang ng ibon yung iyong maririnig. So, yun. Natanim na namin yung mga nakulikta naming mga niyog. Magpapatubo muna si Brad Tata. At ito pa hanggang dito yung tataniman. Doon sa likod hilira-hilira. So dito secured lang namin to dito kasi itong dito magtatanim ng pagkain ng kambing namin. So meron akong nadagdag na naman isang kambing buntis, no? Mura lang kasi nang hinayang ako, 4,500 binta ng uncle ko. Kaya sabi ko kunin ko na, bahala na, wala na akong allowance. Kasi ang kanding tatapunan mo lang ng damo yan, buhay na yan, ha? So kailangan naming makapag-extend dito sa kabilang gilid, saka doon sa kabila, para magiging 3 kwarto ito. Yung silip ni Brad Tata. Ano yung silip-silip mo? Busog talaga. Grabe. Inom sa tubig eh. Lagi pa inom hilatanan? Ito, uhaw day kayo ito. Gagahapon pa rin ito ginauhaw. Pero, naubos niya. Grabe. Laki na ng tiyan nitong isa,
Hello, Glycy. 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 Isa pa na. Oh, pag buntis siya, guys. Malaki na yung tiyan niya. Atong isa dito, si Dot Dot. Pero ito positive din to, no? No? Oo. Ari o daw. Wala ka nang isa, okay. Naghubag ng putay sila, oh. Ari ba? Wala pa ni. Wala pa na eh. Ni. Pakasta siguro na. Ito pa turo, oh. Hindi naman sila magkastahanay kung ganang magmayong panahon. Uwian mo na. Grabe, ubos talaga nila yung dahon, no? Pati katawan ng ipil-ipil, kinakain nila. Iwas nila. Magmayong panahon. Sugin guys, like ito. Kumusta ka na? Kumusta? Wala ko diyang luya, okay? Nakainom tubig. Luyang, Len, eh? Tako nagtiyan, no? Busog na gid yang didi. Magduha ka sa duha ka bola na ni tiyan na nila. Ay, dako ng didi niya, oh. Glycy! Glycy! Pinakadako. Pinakamalaki. Ayan. Ay, gapautog ang turo, oh. Ertigid. Si Alex daw pangalan. Tita. Alex daw yung pangalan. Baka pwedeng palitan natin dito ng pangalan, no? Wag naman Alex. Naiilang tuloy akong magtawag. Buksan mo nga, Brad. Naiilang tuloy akong ano ko lang. Kasi mayroon na tayong Blackie. Si Blackie. Dalawang ito si Alexa. Alexa 1, 2, 3. Ay, Alexa dalawa lang. 1, Alexa 1, Alexa 2. Si Blackie kasi yung isang babae. Blackie. Tapos, ayun yung jowa nila, oh. Si Turo. Ano kay pangalan natin diyan? Ito si Glycy. Kay Glyza kasi yan, dalawa. Glycy. Alexa. Ay, palangalanan ko na lang itong Floor. Si Floor. Oh, Floor. Pwede na. Floor. Tapos yung isa, Alexa. Alex. Mukhang babanat ka, Alexa. Alex. Ay, grabe. Pangising-ngisi ka pa, Alexa. Papansin. Papansin siya, Alex, oh. Grabe. Ang pugi pati niya, oh. Laki ng tainga. Gapabirada, guro niya, oh. Kaon, terus Arya. Ertigid. Ari, buntis, di pa nagtutoy niya. Wala pa nino. Atog sigurado kay lusno yung tutoy niya, no, kagari, oh. Si Dot to. Ano po to? Buntis po, no? Grabe. Magtingkag ng titi na. Positive na. Sabi niya hindi na. Wag na. Nga duha ka bulan. Klaro na na. Grabe. Kain ka lang dyan, ha? Tara. Sarado mo na. Close the door. Hindi man sila maambihan, re. Ambihan na hero na ito. Hindi sila nga mabasa sila. Pero kung may extension na ni Dre, secured na sila. Oo. Extension tayo dito, oh. 8. Tanggalon, taning slab. Silid na, hindi na tanggalon. Hindi mo tagpertahan, Dre. Oo, mo ano po sobra. Extension pa ganyan. Tapos dito paana pod. Ayos na. Sige, uy, ang saging ko, makalimutan. Inilip niya. Tulad niya. Pastol-pastol lang, no? Lawig-lawig lang. Bye-bye! Paurat ko sa kaon.
Bye-bye guys. Bye-bye guys. Grabe. So, yun po mga kababayan. Bali 6 na po yung babae. Tama na yan. Yun yung panimula natin. May natira pa kasi akong 5,000 na allowance. Kaya binili ko yung kay Uncle. Bukas ko babayaran. 4,500. Sayang kasi guys, buntis. Si Whitey ang tawag namin. Kasi may Blackie na kami doon. Blackie. Tapos, pangalanan natin si Whitey. Puting-puti po siya guys. Puting-puti po siya kaya Whitey. Oh, di ba? Si Glycy 1-2, si Alexa 1-2 o Alexa 1 or si Alexa at saka si Floor, ha? Alexa at saka Floor. Pwede. Yung lalaki parang hindi maganda Alex ang pangalan. Alex Maga ako. Alex Maga ako. Bagay, regalo sa akin ni tita. Thank you po tita. Nasa regalo nyo po. Tapos yung 3 alagaan po ni Brad Tata. Si Brad naman mag-aalaga niyan lahat. Si di naman tayo lagi-lagi dito. Pero babalik ako dito guys. Kasi marami pa akong gagawin. Babalik tayo kay Dudong. Tapos sa tuwing umuwi sila sa Malalag, dito ako uwi, no? Dito ako uwi. Hindi ako sasama sa Malalag. So, nakakapag-concentrate tayo dito. 1 week, 2 weeks, ganon. Pag meron tayong project. Kasi ito, papalinisan ko pa ito guys, oh. Grabe ang lawak pa nito. Ito. Papalinisan ko pa ito. Yan, hanggang doon sa taas, hanggang doon sa kubo ng kambing. Patatabasan ko ito, pero hindi ko gagalawin yun. Yan, oh. Hindi ko tatanggalin yung mga kahoy. Dagdagan pa namin. Pero sabi ni Papa, itong open area, pwedeng taniman daw ng mais. Tapos habang tinataniman ng mais, taniman din ng niyog para lumawak yung niyugan. Grabe yan. Ang dami kong gustong gawin. Ang dami ko pang gagawin dito guys. Magpa-planting pa ako ng coffee. Yeah? Coffee plantation, no? Coffee. And then ngayon po niyog po yung kasi yung iba pag ready na itanim si Brad Tata, pagkatapos na ng gawain niya, tatanim-tanim siya doon. Tapos magtatanim din kami ng mais para konsumo sa baboy. Yun po yung namin program. Naka-program po siya. 'Di ba? Mas maganda at hindi tayo masyado mahihirapan. At hindi po talaga intact yung project natin, yung babuyan nandun sa baba. Hindi na namin dinala dito sa taas kasi sobrang layo na. Hirap na kaming mag-transpo. No? Pero ang kambing, hihilain mo lang yan, okay na. No? So, sana mag-success siya. No? Sana biyayaan tayo ni Lord yan sa ginagawa natin at magbunga yung ating sakripisyo. Salamat po sa inyo lahat mga kababayan sa inyong suporta. Thank you po. No? Sa mga sumusuporta at nanonood sa ating mga ginagawa, thank you so much po sa inyo, at lalo na po sa mga taong nagtiwala pa sa atin, nagtitiwala sa akin. Maraming salamat po, and God bless po sa inyo. Salamat po sa pagmamahal at suporta. Thank you po sa inyo. Sisikapin ko rin pong hindi masayang yung mga binibitawan po ninyo. Salamat po and God bless, at see you next vlog po. Thank you din po kay tita kaloob sa akin ng yung nagamit ko dito, no, sa panimula natin. Thank you po tita, no, anonymous tita. Hindi ko na po babanggitin yung pangalan nyo, no? So bago po siya, bagong dating sa atin. So thank you po sa pagsubaybay sa aking ginagawa, no? Tita Tess, no, Tita Tess na lang. Thank you po Tita Tess. Salamat po sa inyo. At halos kalahati po yung nagamit ko sa savings, no, yung tinabi-tabi kong halaga. Pero lahat naman ay dito sa project na punta. So thank you so much po sa mga nagmamahal at nagtiwala. Hanggang sa muli. Kita-kita tayo mga kababayan, no? Kita-kita tayo mga kababayan sa next vlog dito sa aking
kalupaan. Kalupaan. Dito sa bundok ng Tralala, no? Literal na bundok 'yan, bundok ng Tralala. Grabe 'yan, oh. Alright, bye-bye and God bless po. Ingat po tayong lahat saan mang sulok tayo ng mundo naroroon. Bye-bye po, bye-bye. Kasarap ng hangin.